The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Pagpalain po mga tulad nila Josephine. Amen. Brad Jeff, good morning. Good morning, Ted. Good morning, Cha. Josephine, congratulations sa'yo. Pagdasal natin yung sakit mo na yan. At marami ho ang tulad nga nila Josephine ngayon na nakikinig po sa atin. At muli po, ito ang segment para po sa ating lahat po. Para po sa ating devotion and inspiration. Go ahead, Brad Jeff. Brad, Ted, meron tayong topic about leadership at maaaring iba baka hindi makarelate. Hindi naman ako leader pero come to think of it, tayo po, one way or the other, we are leading. Ibig sabihin po, may mga taong tumitingin sa atin, whether you're a kuya, yung mga kababata mong kapatid, they look up to you. Kung ikaw ay guro, isa kang leader. Ikaw ay isang sa barangay, sa pamilya, isa kang tatay, isa kang nanay. So, either way po, tayo po ay may influensya. Leadership is all about influence. So, influensya ka over someone. Kaya po, napakahalaga. At isa po sa mga magagaling na leaders na I really look up to ay ito si Nehemiah. Isa po siyang cupbearer. Hindi tayo makarelate ngayon dahil nung unang panahon to, no, siya yung iinom muna ng wine ng king, tubig, pagkain, titingnan niya muna. Okay, para pagka lalasunin yung hari, siya unang mamatay. So, napakataas po ng posisyon na to. High trust to, high value leader po itong posisyon ni Nehemiah. At hindi lang siya taga-tikim ng pagkain. Siya po isang confidant, siya po nagbibigay din ng advice sa hari, si King Artaxerxes nung panahon na yun sa Persia. So, habang maganda yung posisyon niya, kahabag-habag naman yung sitwasyon ng mga kanyang kababayan. Kaya Ted, makarelate din tayo rito. Meron pa ba tayong amor sa nangyayari sa bansa natin? O minsan, okay naman ako, kumakain ako 3 beses ang araw. Kaya mo na sila Ate Josephine. Kasi kung tutulungan ko yung isa, hindi ko naman kayang tulungan lahat ng Pilipino. So, wag na lang. Yun po yung mali, no? If you cannot help all, edi just help one. Kasi do for one what you cannot do for all. And before you know it, ang dami na palang nabibiyayaan natin one person at a time. So maraming sira yung pader that time, Brad Ted. Medyo kwento ko lang saglit para maganda yung ating konteksto. Maraming sira yung pader doon sa kanilang lugar, sa kanilang bansa. Pero siya ay nasa Babylon noong time na yon. So pag sira po ang pader ng isang syudad, wala kang seguridad, walang sense of identity, parang kahit sino pwedeng gumawa ng masama sa'yo. So parang may bahay ka na walang pintuan. So anyway, fast forward ko lang kwento na maalam siya sa hari, kahit gano'ng kaganda ang kanyang posisyon at estado sa buhay. Sabi, mahal na hari, bigyan mo ako ng authority, panungunahan ko yung pagkumpuni ng mga sirang pader. At ano ba yung pader na pinag-uusapan natin? Mahaba po ito, ha? Around 4,000 meters. So 2 milya po yung palibot ng pader na to. Around 12 meters po. Yung mga 39 feet yung average na height. Nandun ako last February, may natirang portion ng pader. Matindi talaga siya. 8 feet yung lapad, yung lapad ng pader. So, malalaki po yung butas ng pader. Hindi lang to yung mga nakikita natin pader ngayon. Pero fast forward natin again, maraming challenges. Si Nehemiah nilid ang kanyang mga kababayan. Gabi, araw, nagtatrabaho. Hawak sa kabilang kamay ay espada, sa kabilang kamay ay martilyo. So, ganun po yung matindi. At isang portion lang po ng buhay niya at leadership niya ang gusto kong tutukan. May isang grupo ng mga kaaway sila na inimbitahan siya, Nehemiah, magkape tayo. Pero alam niya, iudlot yung gawain at gagawan siya ng kasamaan. Ito po ang sagot niya sa mga makukulit na mga challenges sa kanyang leadership. Sa Nehemiah, sa stress, kaya't nagpadala ako ng mga sugo para sabihin sa kanila, mahalaga ang aking ginagawa rito. Kaya hindi ako makakapunta riyan. Hindi ko maaaring ipatigil ang trabaho para makipagkita lamang sa inyo. If there's one thing po na magaling kay Nehemiah na dapat nating matuntunan is the power of focus. Alam niya ang kanyang value. Mahalaga tong ginagawa ko pagkukumpuni ng pader and he has the discernment, ba't ko gagawin yung ibang bagay? Alam niyo po, yan po problema ng maraming leaders. Maraming gustong accomplish, maraming gustong gawin, maraming gustong magawa sa buhay, maraming gustong i-please na tao. Si Nehemiah po, isa lang ang gusto niyang gawin. I-please ang Diyos at kung ano yung pinapagawa sa kanya, na kumpunihin ang mga gap sa mga pader. At nagawa po niya, ang imposible po ay nagawa niya in 52 days. Wala pong bulldozer na mga time, wala mga crane, pero they managed to fix yung mga butas sa pader in record-breaking 52 days dahil po sa power ng Diyos. Kaya namangha lahat sa paligid niya paanong nagawa ng mga tao na to
ang imposible because meron po silang Diyos. Gusto ko lang po kayo encourage, mga tatay sa bahay. Ano po ba talaga yung mahalaga sa atin? Kasi po si Nehemiah, alam niya yung mahalaga at doon siya nag-focus. Minsan dami nating gustong gawin. Kaya we end up wala tayo na-accomplish. Ang dami mga pera, napabayaan mo naman dito sa bahay. Maayos ka sa bahay, hindi ka naman nagtrabaho sa labas, wala rin makain. So we should learn talaga to really know what to value at what to focus as a leader. Again, gusto ko lang po kayo encourage. Si Nehemiah, sabi niya, mahalaga ang aking ginagawa. Kaya hindi ako makakapunta dyan para lamang makipagkita sa inyo. Tayo manalangin, Panginoon, salamat sa kwento of leadership ni Nehemiah. Mahirap man himayin ang kanyang buhay, pero Lord, nakita namin yung kanyang pagpapahalaga. Kung ano man yung iniutos at iniatang sa kanya ng Diyos. Kaya Lord, siguro kami as a leader, mga tatay, mga negosyante, mga nanay, Lord God, single mom na nakikinig ngayon, ano ba ang mahalaga? And then we focus on it. At yung mga extracurricular activities, Lord, huwag kami masyado mag-focus sa mga bagay na makakabagal para ma-accomplish ang gusto mo ma-accomplish sa amin. Salamat po sa wisdom na ibibigay mo sa aming mga leaders. In Jesus' name. Amen. Amen. Lord, Panginoon, muli po salamat sa araw na ito, sa biyaya po ng mensahe ng magandang balitang hatid ng The Daily Brad. We pray na inyo pong laging aalagaan si Brad Jeff and bless his mission always. And Lord, thank you sa lahat ng biyaya. In Jesus' name we pray. Amen. Sa lahat ng biyaya, kasama po ang biyaya mga kapatid ng programa po para ho sa mga nagdarahop na ating mga kababayan. Ito ho ang ating The Daily Bread, What's on Your Mind, and ang ating pong quote-unquote Happy Anonymous segment. Iyan. Brad Jeff, salamat muli ng marami. Thank you very much. Maraming salamat, Brad Ted. Thank you for the opportunity as well every day to be an instrument na kasama nyo sa programang ito. Para mag-instrumento lang naman tayo. Magawa ni Lord ang mga gusto niyang gawin sa mga kababayan natin na nakakapakinig. Ganda nung mensahe ni Josephine kanina. No? Yung kanyang pagkuha doon sa aral nung kahapon ng Lunes. No? Sila, Amen. Tugma din daw sa kanila. Ano man ang Biblia nila, binisaya, di ba? Ano man, Ilocano man yan, yung connection nila doon sa message and yung pagpapatotoo nila that God Amen. is real. Amen. Okay. So Brad, see you tomorrow. Miyerkules na bukas. Ang bilis na. Okay. Ang bilis na. Sige, so Brad, see you tomorrow. Alright, Brad Ted, Ronald Sarcos, thank you for listening. Jack Bautista, happy birthday. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.